Nasamantalain ko po yung pagkakataon na welcome po kayo sa Marinduque. This is the first time po na ang chairman ng ARC ay makarating sa Marinduque. Here po, andito po namin ngayon doon sa 5.6404. Actually, because of the excise taxes sa fuel na in-approve po ng ARC, case number 2018-048, meron po na 3 tranches na nakadagdag na sa ating rate ngayon na 1.7496 out of 5.6404. So sa ngayon po, ang binabayaran ng people of Marinduque sa basic is 6.9520. Ito po yung 3 tranches na from 2024. So, sa ngayon po, ang nakikita namin proposal is magkakaiba na yung rates ng residential and commercial. So, parang yung sa residential po, 8.85, and then sa commercial is 10 point something. So, nakikita ko po yan na ano po kayang mangyayari sa business ng Marinduque kung ganyan kataas ang ating rates. Kasi tulad nga po nung sinabi ni kanina, ni Bukal Laratas, representative of the governor office, ay hindi po pwedeng ma-charge na lang yan sa so, nakita ko kanina, kung ano yung equivalent impact ng per kilowatt hour projection reduction sa UCME ng 2.8 billion, which is, nakita ko po naman kanina. Pero can we ask or yung copy ng petition including the annexes used in the simulation ng petition? Kasi parang kinahan po ka talaga kami sa mangyayari sa and people of Marinduque dyan sa ganyang kalaking increase. Maraming salamat po, Honorable Chair. Handa naman po si NPC talaga pakita yung mga annexes kasi kami rin po, re-reviewin pa rin po namin yung mga basihan nila. Yung concern naman po ninyo on the impact on the commercial or the business, kasama po din yun sa i-evaluate ng ERC. Kaya po tinanong kanina yung ability to pay kasi isang malaking factor yun, di ba? So, kung maganda po kung ang presentation natin ay residential, commercial, the analysis of ability to pay should also be matched dun sa residential, commercial po. So, titignan din po namin yun. Thank you. Thank you po. Yes, sir. Magandang umaga po sa ating lahat. Councilor Joy Ray Montesito po, Nagasan. Magandang umaga po. Una-una, medyo late kami nakarating kanina. Gusto ko lang pong ma'am, pwedeng Honorable Chair, 5 series of questions pa okay na. Una-una po, itong pagpapataw po ng karagdagan bayari sa aming mga mamamayan, ay una-una po ay ano po ang dahilan? Ang una pong dahilan na nabanggit kanina ay yung pagtaas lang po ba ng gasolina, yung ating pasya. Madam Chair. Actually po, isa yun sa mga dahilan kasi lumalaki na po ng gusto yung kinakarga natin sa UCME. Major siya kasi yung pinakahuli, ang laki-laki ng tinaas talaga ng gasolina. Pero hindi lang po yun yung dahilan. For so long a time po kasi, naniningin tayo ng mas malaki, about 80% of our cost sa UCME. Kumbaga, yung cost of service po natin, kahit hindi lang po si MPC, pati po yung MPP, yung halos 80%, 50 to 80% ng kanilang production cost na yun po namang TCGR nila ay approve po ng Honorable Commission, sinisingit po yung difference nun sa UCME. So, dahil po lumalaki din yung energy sales, lumalaki din, ibig sabihin yung demand. Kasi
umaasenso po kayo eh. Like dati po, yung inyong General Hospital was just small one. Ngayon po, ganda na ng General Hospital. Yung kahapon lang po ako in X-ray doon. Eh, siyempre yung X-ray, kailangan po yun ng, dati wala kayong magandang X-ray. So, nangangailangan po ng kuryente. Dahil po ako ay natapilok doon sa sa inyong port, kailangan ako X-ray kahapon. So, nakita po namin, the facilities was very good. So, that means, nag-improve po yung buhay nyo dito na kailangan kayo ng dagdag na energy. Dahil na nagdagdag ng energy, kahit po sa lugar, nagdadagdag din po yung absolute amount. Hindi lang po yung peso per kilowatt hour. Kasi ang fuel po, ang may effect po yun sa peso per kilowatt hour. But the absolute amount, kahit po walang increase dun sa peso per kilowatt hour, kung lumalaki po yung energy sales nyo, lumalaki din po yung ginagastos in absolute amount or in amount na sinisingil namin sa UCM. Thank you, ma'am. Una-una, ma'am, ay yung ngayon pa lang din kami kumbaga parang tumatayo o nakakatayo sa aming mga paa when it comes to progress dito po sa aming probinsya. And then, nabanggit mo po, Madam Chair, na yung nakita nyo agad na konting pagbabago, nagsisimula pa lang, yung napansin nyo agad, kaya lalaki nyo agad kami kung agad kami ng kumbaga, karampata. Anyway, that is just my comment. Pangalawa po ay ito po bang pagbabago o pagdagdag ng singil ay may pagbabago rin sa distribution ng kuryente dito sa aming probinsya. Madam Chair, kayo po ba yung taga rito? Hindi po. Ang ating pong... okay. Ang ating pong mga bisita from NPC, taga rito rin. Meron po kami kasama nandito po. Taga dito po ng ASIC. Kasi ang naitaro po ito, Madam Chair, dahil most likely, yan talaga ang problema ng aming probinsya pagdating sa electricity. Lalo na po ako ay isang nagmamanage ng isang resort. Kaya yung pagpatay-sindi ng aming mga kuryente sa araw-araw na aming kumbaga na-experience, isa ito sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema yung aming mga appliances. So, sa pagdagdag po natin, Madam Chair, ng karagdagang singilin, meron din po bang aasahan yung ating mga consumer na karagdagang din servisyo? Mawawala na po ba itong pagbabrownout dito sa atin? O patuloy pa rin ang mangyayari ito, Madam Chair? Bago ko po pasagutin yung aming kasama dito. Pero ang brownout po kasi, ang supply po kasi ng electricity as we have shown here, bale, combination po yan ng generation and distribution. So kami po, nagpo-provide kami sa Marelco. So si Marelco naman po, nagpo-provide sa inyo. So ganun po yung flow. At pinakita po din namin kanina na yung dependable capacity namin, at yung rated capacity namin, at saka yung peak load ko, ay medyo may sobra po ng konti. Hindi naman po kalakihan kasi alam niyo naman po, kami sa gobyerno ay, especially ngayon, meron kaming mandate na hindi na kami pipili ng aming generation, kundi uupa na lang kasi we are encouraging renewable energy. So nag-aano po kami ngayon ng hybridization. So kaya po, pero po base sa aming data, na meron po kaming rated capacity na 2.6, meron po kaming dependable capacity na 17.2, ang peak load po niya is 12.9, so may sobra ng konti. Hindi nga lang po kalakihan. Ang hindi ko po masasagot sa inyo na wala. Tapos ito naman po yung transmission line, which I know right now is not being used. So dito po muna tayo. Tapos ang hindi ko lang po masasagot sa inyo, yung dahilan kung bakit kayo nagpa-brownout sa ngayon. Pero that's i-abot ko po sa aming kasamahan dito sa operations, si Sir Nelson. Good morning po, Roger. I'm Engineer Molina sa UAC Diesel Power Plant. Regarding po sa tanong mo kung mawawala sa increase po yung ating mga run-out, meron po tayo sa distribution, meron din dito sa
planta namin. As you know, that ang aming mga generator ay isang machine, kung isa nagkakaroon din ng sira. But then yung increase po dito na sinisingil namin ay makakabigay po ng sapat na pondo para sa pambili po namin ng mga spare parts. So, malaking tulong po yun. Thank you po, Madam Chair. Kasi, siyempre po, ipapaliwanag din namin ito sa aming mga constituents kung bakit magkataas, ano ang dahilan. Kaya nga, yun po ang aking naitanong kung ay magbababa ang servisyo. Sabi niyo po ay hindi ito 100% na mangyayari dahil nga sa luma na yung ating mga kagamitan. Yun po ang aking pinupunto, Madam Chair. Parang sa isang negosyo. Example, ang aking hamburger ay nagkakalagang 100 piso. Tatagdagan ko siya ng keso. Doon ako pwede magdagdag ng halaga. Di ba po? Tayo naman may bumibili. Di ba aling mahal? Basta kontento tayo doon sa servisyong bibigay. So, ibabalik po sa amin yan. Dahil kami, partnering ninyo kami. Partnering kami ng gobyerno. Kaya, kumbaga, sa amin nasisisi, sa maril ko sinisisi, pag brownout, gulping namin comment kay GM na hindi naman niya saklaw, hindi naman niya, kumbaga, hawak yung mga pangyayari kung bakit nag-brownout. So, gusto ko lang kung pangalawahan yung nabanggit ng representative ng ating Office of the Governor. Napakaliit naman nung magiging karagdagan at siguro hindi naman ito magiging kalugihan sa national government kung mapagbigyan ng aming probinsya. Napakaliit lang po ng aming probinsya. 6 na taon lang, Madam Chair. Minsan nga, pag panahon ng eleksyon, halos walang pumupuntang politiko rito, puro tauhan lang nila. Kasi sabi nila, walang bilang ng Marinduque, kunti lang, hindi makakasakit sa amin. So, yung mga ganung bagay na Madam Chair. Pero ito po ay proposal pa lang. Hindi pa po ito approved ng ERC. So, ito pong ating public hearing na ginagawa ngayon. Kung sakali ba, Madam Chair, na kami ay tumutol at hindi pumayag, mangyayari ba ito? Formality sake na lang ito ating public hearing na mangyayari yan. So, tatanggapin nila yung aming mga comments, pero may isa sa katuparan pa rin yung pag-increase ng ating palinig po. Madam Chair. Ako na po ang sasagot. Una-una po, ito pong public hearing, siniseryoso po namin talaga. Kaya din nga po nabanggit ko po kanina, baka po wala pa po kayo noon, na nabanggit ko po na sa araw pong ito, 5 sabay-sabay na public hearing. Dito po, isa sa Marinduque, meron po tayo sa Masbate, Siquijor, Zamboanga at Batangas. Lahat po ganito, kasi po yung aplikasyon ng NPC for all the SPAG areas po yan. So papakinggan po talaga yung hinaing ng mga SPAG areas na pagbabayarin ng additional, di ba po? So hindi po ito formality lang. Talaga pong aaralin natin hindi lang po yung hinaing. Siguro po I need to be very honest. Hindi lang po yung hinaing po ng mga tao, kundi yung mismong numbers po ni NPC. Yun po yung aaralin din po namin. Kasi po, yung nabanggit niyo po kanina na konti lang naman, ilang sentimo lang naman, ba't di pa tuloy-tuloyin ng yung subsidy. Yung subsidy po, ito po yung, I think, isang misconception. Hindi po kasi yung gobyerno po yung nagbibigay ng subsidy. Unlike po nung, siguro meron po dito mga buhay na bago nung EPIRA, katulad ko. Buhay na po bago nung 2001. Nung panahon na lahat ng kuryente, si NPC po ang nagbibigay. Nung panahon na po yun, si government po ang nagsasubsidize. Pero mula po nung pinrivatize na po, noong 2001, nung EPIRA, hindi na po si government ang nagsasubsidize. Kapwa consumers na po ang nagsasubsidize. So, ang tinatry po ng ERC, balansehin po yung daing ng mga nasa off-grid, dun sa daing din po ng mga nasa main grid, na tumataas din po kasi yung binabayaran po sa main grid. Yung pong sitwasyon na binanggit ni Ma'am noong 2001, na sige, yung main grid tulong sa off-grid kasi mas mababa yung binabayaran ng main grid. Hindi na po ganun yung sitwasyon po ngayon. Siguro po yung unang
tama po kayo dun sa una niyong tanong eh. Ang ganda nga po ng answer ko ay, alam ko na patutunguhan ng tanong ni Konsehal. Kasi po, fuel po ba to? Kasi po, ang laking impact po talaga ng fuel cost. I think hindi naman po kaila sa atin kasi lalo na po kung may sasakyan kayo tapos nagpapakrudo kayo. Ramdam na ramdam niya yung impact po ng crudo. Si NPC po, nagpapakrudo din po sila. Hindi nga lang sa sasakyan, dun sa mga diesel plants po nila. So ramdam din po nila yung taas po ng presyo po ng crudo. Sa main grid po, madami din po na crudo din po yung tumatakbo. Yung iba po, coal, karamihan coal actually. Ganun din po, palo din yung taas din yung ng presyo ng coal. So, yun po, puro mga dumadaing na po. So, tatry lang po natin balansihin sa ERC. Yun nga po, yung pagbabayad ng off-grid, pagbabayad po ng main grid consumers po natin. So, yun po. Thank you po, Madam Chair. Lastly po, sana po yun nga ang isa sa mapagtunan dun sa request namin na sana magbigay muna tayo ng magandang serbisyo bago tayo makapagtagtag. Para po, yung consumer, susunod po yan eh. Ang mamamayan po natin na, kumbaga, may intindihan nila yan. Magtaas tayo, pero ipakita po natin na talagang maayos yung ating servisyo. Pangalawa po, yung tulad niya na pati ito sa commercial po ay ang taas, 2 pesos yan something. Dito po, Madam Chair, ang negosyo ng turismo ay seasonal. So hindi naman pwedeng Holy Week lang kami magbukas, Pasko lang kami magbukas. Full year round po yun, Madam Chair. Kaya sana po talagang mapag-aralan po ng ERC yung aking mga request at hinahinga po. Thank you very much po. Good morning po. Thank you po. Maganda po yung punto nyo dun sa, actually, tinignote ko nga, maganda yung punto nyo kanina kasi na, opo, umaangat na yung economic condition sa Marinduque, which is a good thing, which is what we all want. So, tinake note ko po yung punto nyo na, ngayon pa lang ito. So, bigyan sana ng palugit na maging stable na yung growth. Apo. Yeah. Apo, maganda po yung punto. Thank you po. GM, sige po. Kasi si GM magko-comment sa serbisyo. Kasi po sa serbisyo, tulungan si NPC at si Marel ko doon. Again, maganda umaga po, Madam Chair. Ang gusto ko lang po sana unahin, actually wala po itong tinalaman sa application ng rates kasi nabuksan yung issue ng interruption, power interruptions. Pero sa part po ng ABC, sana po mabago din yung mga records. Kasi po never in the history of Marinduque na nabibigay ng 17 megawatts. Sa ngayon po nga, ang capacity ng NPC lang ngayon is 12.8 kaninang umaga. 12.8 against 14.23 megawatts na recorded peak load natin. So sana po ay makonsider na sa mga sunod na presentation, sana po doon tayo sa actual na nangyayari sa Marinduque. Kasi po, para sa kaalaman din po ng ating public, kasi yun po yung totoo. Kasi never in the history na nabasa ko sa aming record, na meron kaming record na 17 megawatts na capacity. Maraming salamat po, Madam Chair. Thank you po. Yung sa pinakita ka na ng mamayaan, 17 yung dependable. So, baka, sige po. Yes, Madam Chair and GM. Sige po, we'll note the observation and we'll feed back the head office records and because ito po yung MEP na sinabit sa Department of Energy, if this will need to be updated, then yun po ang feedback namin sa management. Thank you po. Pinatingnan din po kasi sa staff namin. Kaya po nandito sila para po pag may kailangan i-verify, tatakbuhin agad sa records namin. Yun pong side ninyo ay mataas, di ba po? Nag-exceed. Yun po yung interruption records. Pero ang reason ay power supply na. So mukha nga pong may problema dun sa
sa supply. So, aralin naman po ni NBC. Pero yung isa pa po akong tanong, karugtong nung punto ni Konsehal kanina about the fuel. Kung mapansin po ninyo sa listahan, nabanggit din po ni Ma'am Mean kanina, lahat po ng supply ninyo ay diesel. So, si NBC yun, ang programa niya, tulad na nabanggit ni Ma'am Mean kanina, ay nag-hybrid na sila, RE. Kasi po, pag meron na pong katumbas na RE, kahit hindi buo, madi-displace natin yung, balik niyo po dun sa diesel. Madi-displace natin yung requirement for the diesel. Kung halimbawa meron, hindi ko po alam GM kung may mga naka-solar na dito or ano. Pero, yun po sana, hindi na siya kukunin dun sa diesel. Tapos wala na siyang fuel cost. Diba po? Wala nang babayarang mga krudo-krudo. Mababa din ang maintenance. Hindi din mahirap i-maintain yung mga solar. Pero dapat yung system nila GM ready para sa pagpasok po ng solar. Pero yun po yung isang tinutulak din namin sa ERC, tinutulak din po ng Department of Energy. Lalo na po, alam ko may mga LGU po dito. Pinapasimulan po din ng gobyerno sa mga government buildings, public schools, kasi po may bubong naman po yan. So kung pwede po natin magamit yung space ng bubong para lagyan ng solar, malaking tulong po yan. It eases up the pressure on NPC and Mareco to provide the demand, at least during daytime. Meron pong pagkukuhanan ng supply. Ang land bank po at ang Pag-ibig, meron na pong financing plan para sa paglagay ng solar. So pwede po residential, lalong-lalo na kung public buildings kasi po nag-extend po sila ng loan para po doon. Pwede po namin kayong tulungan kasi usually po kasama namin umiikot yung mga taga-land bank at taga-pag-ibig para i-promote nga itong paglagay ng solar. So, habang mahal po ang battery, hindi naman natin makukuha 24/7, but at least during the day, pwede kayong mag-benepisyo dun sa solar. Libre ang araw. Di ba po? Sige po. May tanong pa po ba? Or may gusto ba idagdag ng FTC? Ma'am Mean, may plano ba kayong mag-hybrid? Chair, yes. Actually, nag-encourage po kami ng private participation. So, yun po yung gusto namin also i-sabi na if they can just also encourage also private supply in the area. Kasi we heard before that they're going to have a CST already. Sana kung matuloy po yun. Kasi definitely po, yung plano kasi dito sa Marinduque, there was a time that meron po kaming plan sa NTP, sa National Electrification to sana add generators. Kaya lang, it was discouraged na po ng Department of Energy. First, because they are encouraging them to also seek some supply from private, since Marinduque is also part na ng medyo progressive naman na. And then second is, may problema sa funding kasi nagpapa-approve po tayo sa DBM ng funding. And right now, hindi na nila in-approve yung Department of Energy. Lahat ng generators, wala na pwedeng bilhin. Pwede kami mag-rental lang kasi temporary nga. And rental is only per year. And then there's also the mandate of hybridization that also it's also capital intensive. So yun po yung mga challenges. Thank you, Ma'am Mean. Actually, si GM baka ma-share sa atin. Magpapa-CSP na po ba kayo? Actually po, Madam Chair, sa ating pong DDP, kasi nagbigyan ng January, kailangan pong makapagpapasok tayo this year ng at least 2 megawatts na kahit solar ng RE. Tapos po, this year din po, dapat makapagpapasok yung aming CSP, kasi po ang contract namin sa NAPOR hanggang 2027. So, dapat po ay, by that year, ay naka-in-place na po talaga yung ating bagong power supplier if mag-materialize. Actually, tulad po nang nasabi ko sa Romnon, Madam Chair, noon po before the pandemic, may sinimulan po tayong CSP at ang namin nun ay
ang ano namin si Prof. Wally, ang parang ano po namin, yes po, consultant. Pero nung nag-pandemic po kasi, hindi po siya nabuksan actually. We have 12 power supplier na nag-intend hanggang dulo. So yun po yung naging problema namin. Tapos nung dumating na po yung maraming mga usap, nauwi tayo dun sa submarine cable connection natin sa main grid, na parang yun po yung nakita natin, permanent solution talaga. At kung matutuloy pa po yung submarine cable connection natin na yan, ay in-apply ng EGCP, ay pwede pong mag-host ang Marinduque kung marami kaming lupa dito sa Marinduque, pwede pang mag-host ang Marinduque ng kahit na gaano kalaking yung planta. Then, meron din po kasi tayo dito sa Marinduque na possible na geothermal plant na yun po yung mga tinitingnan natin mga option po. Pero po doon sa CSP na po, this year po ay dapat mag-in place na po talaga siya para po, ayon po sa aming sinabit na DDP, including the RD po. Maraming salamat po, Madam Chair. Thank you, GM. Actually, sana po matuloy na yung CSP. Kahit simulan nyo lang ng 2 megawatts na solar. Para practice lang, di ba po? Tapos pag susunod doon, lakihan nyo na yung volume na papa-CSP nyo. I-share ko lang din po, chinek din po ng team yung status ng interconnection, Quezon Marinduque Interconnection Project, NGCP. Ang target po niya na sinabit sa amin na completion date, ito po as of January 2024, ang target niya makumpleto yun ay 2030, December 2030. Kung iisipin po natin in numbers, parang ang tagal pa ng 2030. Pero malapit na po yun. That's around the corner. So, I think kung tinitingnan po natin ang 2030, meron na kayong connection to the main grid. That will, in fact, GM, makakatulong po yun. Mag-attract pa kayo ng mas maraming locators na planta sa Marinduque. Kasi po, hindi lang siya magbibenta sa Marinduque mismo, pwede na siyang mag-export na yun to Luzon, which is now connected to not just Visayas, but Mindanao. So sa buong Pilipinas na siya pwede mag-export. Actually po, Madam Chair, mag-resolve din po ito sa problema ng mga increases na inihahain ni NPC. Na kung makukulit po kami sa main grid, wala na po kami basic rate na nawawala rin kami sa UCLP. Magbabayad na lang kami ng UCLP, a single cents, pero hindi na po yung palaging yearly na ina-apply na NPC na affected po palagi ang mga island grid. Maraming salamat po. Good morning, Madam Chair. I'm Director Laptop, the former Board President ng Una, congratulations sa NPC. At dati hanggang budget nila hanggang August 20, nagpipila ng fuel dahil sa pag-taas at na-solution nila ang problema. Ang comment ko lang sa presentation nila was based sa available data ng 2021 na ang inflation is from 2019 to 2.39, 2.39 2020, and 2.38 and 2021. But in 2022 na hindi na kasi sinama sa computation yun, ay masyado malaki ang inflation. It's about 5.82%. And then in 2023, 3.9. Ngayon, nasa 3.4. My question is, alam ko, mayroong epekto ito sa computation nyo, sa presentation nyo, at sa increase. Once na ma-approve yung inyong petition sa rate or amount na i-apply nyo, ang doubt ko is, baka naman after 3 or 4 years na ma-approve ito at na-implement, ang nararamdaman nyo na naghihirap na naman kayo, ay magkaharap-harap ulit tayo dito. Bakit
Bakit hindi nyo isa sinama ni 2023 at 2024? Ang 2022 hanggang present years. Para sa accommodation is malapit na sa katotohanan. Thank you. Ang tanong ni Sir, sustainability. Sustainable ba daw po yung application? Actually po, kung makikita ninyo yung impact ng cost is really much higher than the capacity to pay na tinignan natin. Kasi ang ginawa natin, yung capacity to pay, kahit nakikita natin malaki din naman yung savings, pero ginawa natin talagang minimal impact. So, yun po, kinompute natin na in-average lang natin na lahat ng increases every year was really a very minimal impact doon sa end users dito. Yung natitira po, talagang every year, sa USME po namin yan nire-recover. So when it comes to sustainability, yun po naman kasi, namin, yung pong nire-recover na, pinapakita namin sa ERC every year, i-regulate namin yung actual cost. So hindi po natin, we're just always praying that sana yung fuel natin ay bumaba. Pero so long po na tumataas yan, talaga pong magtataas din, syempre, yung cost of service namin. And it depends on the situation. If we are all, again directed to file for another study, then we will file for it. However, when it comes to the increase in SHER, definitely po, hindi niya masasakop yung change in cost of service. Nandun po napupunta sa UCME. Nandun po napupunta ka sa balancing equation. So, ang lumalaki yung UCME, parang ang pakiusap lang naman po ng UCME side is bawasan ng konti. So, ito po yung most reasonable na konti na pwede namin i-propose. Siguro dagdag ko, sir, kami na yung aangal pag bumalik ulit si NBC sa susunod na ano. Kasi gusto din namin sustainable solution, di ba? Ayaw naman natin na gagawin natin ito palagi, nakakapagod din po yun. Sa inyo, nakakapagod din po sa staff na paulit-ulit gagawin po natin. Gusto natin yung maayos na solusyon. Yan po. So, sige po. May tanong po doon sa likod. Para po sa ating chairman. Sir, pakilala lang po for the record. Noel Laurel po. Konsihan lang ba? Dorsyan po ng Gasa. Nabanggit ko kasi ni Jillian yung tungkol sa submarine cable connecting sa main grid. In case po ba na mangyari ito, yung subsidy po, nandun pa rin po, mawawala na yung subsidy. Pag po nakakabit na, hindi na po entitled to subsidy yung po. Sige po, yan lang po. Kaya alam, pagkagawa, baka gusto ito ng taga-Barindopin hindi nakakabit ito. Hindi, ang rates na po natin parang Kung meral bababa ko. po, tama sa Parang meral ko na po. Bababa din po. Sige, yun lang po. Rest lang po. Thank you po. Tsaka po, mas marami na po kasi kayong Opportunity. source ng supply. So yung problema ni GM na kulang yung supply or di reliable, di na po yun magiging problema. Meron pa po bang tanong? Yes, sir. At wala pong babaeng nagtatanong. Kasi attorney lang. Good morning po, Madam Chair. I am Michael Song po, Corporate Department Manager po ng Marahigo. So, gusto ko lang kung alin namin po sa ng NPC. Yun pong sa propose po ng increase, doon sa isang slide po kasi nakalagay po dito is yung increase po sa CGR na residential ay 1.2082, then sa commercial and industrial po ay 2.6588. So, kami po dito ay may iba pa pong mga type ng customer class. So, saan po masasama po yung ibang po ay like public buildings po, street lights, and water system. Bali kung hindi po siya makakwalify sa commercial and industrial, doon po siya sa residential. Kasi dalawa lang. Okay. Okay. Thank you po. And linawin ko na rin po na yun pong
pag-determine po ng classification ay yung pa rin po bang Marenco po ang mag-determine ng classification? Yes po, kayo. Yun lang po, maraming salamat po. Thank you po. Maganda yung tanong, Mr. Oman, dalawa lang kasi yung classification. May tanong pa po? Ay, sir, tanungin ko si sir. May opinion ka ba doon, sir? Doon sa proposal nila na kayo na lang yung magka-classify? Okay lang po ba sa inyo yun? Para po alam din namin yung i-consider na. Sa opinion ko po, Madam Chair, mas okay po na kami po yung mag-determine dahil kami po, sa amin po nag-a-apply consumer, mas nakikita po namin doon kung ano po appropriate type namin siya ilalagay sa amin po. Sige po, thank you po. May tanong pa po? Wala po bang representative ng si Attorney Kulit? Your Honor, I just have a few observations, Your Honor. For the expository presentation that was printed out and distributed, Your Honor, and also the one that was filed before the Commission, I observed that slide 7, the same table of slide 7, is different from the one that we received as filed before the Commission. And also, the other slides were not included in the printouts. Yes po. Actually, itong slide na to, ang pagkakaalam ko, wala to sa application. Kasama lang po to sa presentation. Just nag-add po kami ng intro for us to understand yung concept po. For example, the first slide, wala din po yan. Tapos second, ano to. Pero hindi ko po, which one po dito sa slide na to? Yung TCGR po ba? Yung table, yung green table po, it has a different data po. Sa application? Wala po kami data na Hindi sa application, doon po sa na-file before the ER. Sa file na expository. Sa file. Okay. Kasi, we have a very, very short time to prepare that. Hindi na kami natutulog kasi sabay-sabay yun eh. I mean, hindi lang Marenco na lugar yun. We have 5 places to submit. And then, they're getting that data from a big data to be able to, Baka siguro hindi ko nakita yung na-file eh. Baka hindi po nabago. Which one is different po? Kasi ang alam ko po nabago na namin to bago final. Baka yung po the supposed 816, gano'n? Yan po. Or yung mismong table ang We iba. only have 3 columns po eh. Tapos white siya. 3 columns. Okay. Ayan po. Because siguro we can just submit this as correction for that. Kasi we were told by our lawyers, actually, itong slide 7 na to, nagkaroon to ng discussion, nagpa-practice na kami, because not all the presenters understand this. This is actually a technical from a point of view of a person na ako yun, na I can explain it simply. But sila, dahil mga bago sila, hindi nila makuha. So, kaya nagkaroon ng changes. And in fact, there's another change for that. Kaya lang, according to our lawyer, we cannot change what we filed already. So, if we can just file for, para mabago yung slide na yun. Issue an order for the NBC to refile the updated version. Kasi yun din po yung, actually may mga missing tables. So, slides, yes. So baka po mas maganda para on record yung pinresent niyo ngayon, mag-refile na lang. Welcome kayo. Maybe yung mga naiwan po slides yung mga clickables. Yung mga clickables po kasi Parang yung mga references po. Pero as I observed po kasi, yung especially slide 38 is very vital for the participants today, which shows the total. Can we slide it on the screen? Regarding what? Slide 38 po, Yes. regarding the computation of the total SHER together with the excise tax and the... Madam Chair, it's in the application attachment. The whole entire application.
It's included there. We are not actually including everything in the presentation because it will overwhelm the audience. But in the main presentation that we presented to the ERC, to which you have a representative, that was included. Yes, but my concern po is that the total amount reflected there, it is crucial that the participants herein sees and po see it. Pinakita ko na po kanina, pero yes, we will cut kasi on the part of, if you will see that's the whole entire, if you will see that's the whole entire slide is for the whole entire Philippines. Yes. So we can cut the portion for that, for the Marinduque. Kasi since part naman po kayo doon sa main presentation namin with ERC, which was conducted a day before, last 2 weeks I think, you are provided for that. So right now in this forum, I already showed the total. So siguro dun sa correction namin, ilalagay namin yung effective SAGR, ikakat na lang namin for yung Marinduque. Your Honor, if I may be allowed to ask them to share it right now, Your Honor, because I have concerns. Kanina po, pinakita. Pero show it again, please. Hindi naman po malaking bagay kung ipakita ulit at ibahagi yung table. And my concern po is in connection with the previous questions of two gentlemen, Your Honor. First is regarding the success that Marinduque already have versus the success of other SPAG areas. Kasi as we have observed, based on the proposed new SAGR, Palawan and Marinduque is the same, has the same computation. But if you check slide 34, which shows the poverty incidence of the population as well as the families in Marinduque and all other SPAG areas, it shows that Marinduque has a higher poverty incidence. So we hope that data has been considered prior to or in the computation of the proposed new SAGR. And also, in connection with the concern about the data in 2022 inflation, I believe, Your Honor, that it would really impact a lot as to the proposed new computation of the proposed new SAGR, because the 2022 inflation would really impact versus the savings and the income of the Marinduque MCOs. So it should be included in the data, not only up to 2021. We'll consider that. Because if you notice, kahit pinakita naman ni NBC kanina, if NBC considers 2022, it's not just on the side of capacity to pay. The impact will not just be on the side of capacity to pay, but also on the costs incurred by NBC. Kung makita nyo, can you show that graph again, where in 2022, lumaki po talaga din yung cost nila. So, baka mag-neto-neto lang yung dalawa. Diba? Kasi lumaki yung cost, lumaki din yung bumaba yung capacity to pay, pero lumaki din yung gastusin ni NBC. So we'll see, we'll consider po yung scenario na 2021 versus including 2022. Kung siguro po ang isang, hindi po ito, yung may table kayo ng cost ninyo na may graph. Siguro po yung isang exercise din kasi namin sa commission pag nagsiset kami ng rates. We try to identify yung mga, anong tawag nila, parang erratic or deviant na years, di ba? Like pandemic years. We cannot make a policy on the basis of what happened during the pandemic years kasi po, alam natin lahat na unusual yung time. 2022 is also quite unusual on the fuel side, both on the oil and coal side. Kasi ito yung Ukraine war, tapos on the coal side, nagkaroon ng moratorium si Indonesia of export of coal. So, yun po mga ganun, tinatry namin isolate para normal situation yung ating makikita. But
will study both scenarios. Maybe will require NPC to also do a simulation. If you include 2022, ano yung mangyayari dun sa, ayan, this one, di ba? Anong mangyayari dun sa numbers kung i-include nyo yung 2022? In Just addition, require you to find in addition to my concern kasi po, if in 2022 there is such an inflation and hindi naman po bumababa ngayon kahit hanggang ngayon 2024 na hindi naman bumababa ang mga bilihin, pero hindi naman tumaas ang sahod ng mga talunan-lupa. Hindi naman po tumaas ang sahod ng mga iba pang nasa spec areas. So, I believe that we would have an accurate proposal for the new SAGR if we will consider this data until the present time. Well, what we can guarantee you is whatever decision the commission will arrive at on the basis of NBC's petition will be a data-driven decision. Thank you. Madam Chair, if I may just also elaborate. Actually, the calculation of the increase is not based on the cost. It's based on the capacity to pay. Hindi na kami po nagbase sa cost kasi kung cost po babasihan namin, ayan po yung sinasabi natin, masyado malaki. So, ang sinuggest po namin is, ang nare-recommend po namin is capacity to pay. So, wala na po, in-explain lang po namin yung mga cost namin, pero when we calculated yung increase and SAGR na proposed namin, we just considered the capacity to pay data. So, kumbaga, mag-increase ka because nag-increase ka sa cost, pero yung basihan namin, no increase na hiningi namin kung ano yung kung ano ang economic growth ninyo, which is malaki naman, pero ang liit lang din naman ang hinihingi namin increase. But yung po kasi capacity to pay, which includes the savings of the MCOs and the income, I believe kasama sa computation niyan para mag-arrive dyan yung inflation. Kasi hindi ka magkakaroon ng savings kung hindi mo makukompute magkano expenses mo based on the inflation. So technically, the data showing is only the savings, the income, HDI, GDP for the capacity to pay. But yung components niyan to compute it includes the inflation, which is, if it's a data from 2021 lang, it did not include the 2022 data. Gawa na lang po ni NPC ng scenario, yung based on 2022. Kasi ayoko din mag-rely tayo nung parang feeling ko ganito or as ko ganito. I'd rather we look at the numbers really and then we see what the resulting figures are. Yeah, kasi yung figure kasi, as we mentioned, that this is based on the PSA. Ang PSA, wala pa siyang data ng 2022, but rest assured, pag may makuha na kami, sasabit namin sa ERC. And we submit to the Honorable Commission's decision. Actually, we can also communicate directly with PSA para we can get the information. And actually, public naman po yung information ng Philippine Statistics Office. Pwede po natin lahat ma-verify. And actually, you can also submit your own analysis of NPC's numbers as part of your submissions to the Commission. Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. Thank you po. Yes, sir. Kayo ulit po. Round 2 na po. Wala po bang iba pang mag-round 1? Sige po, kayo po muna. Ay, kasi po yung siguro yung kasi na yung magiging position ng commission. Although na-present na po yung kanila sa NPC of that matter. Pero if hindi pa naman po ito yung final time. So we would be asking for the honor of the commission that we be given time to present our formal and in writing with the proposal. But on the basis of the report effects that it will be and to the impact of the local businesses and households. The missionary, kagaya ng nasabi ko kanina, missionary electrification subsidy
should be borne by the UCME and not the SAGR. And then, the opposition to the MPC's petition is due to the disproportionate impact on the vulnerable consumers. So, ito po ay ilalaman namin doon sa aming formal proposal or position ng aming provincial government. Thank you, Madam Chair. Thank you very much po. Actually, I was just reminded by our lawyer na yung LGU po, if you want to be formally part of the proceedings, actually you can register formally as an intervener. Unlike po sila, nagpa-file pa sila ng ano. But for LGUs, we can formally recognize you po as intervener already in the case, which means you can already be furnished all the, already Charlie explained mo na lang yung, ano yung difference kung may intervener na sila. So, one of the benefits of being admitted as a party to the case is that, number one, you are already a party to the case, therefore you will be notified of the developments of this case. Yes. And the second is, you will be entitled to receive a copy of the petition together with all of its annexes. And most importantly, kung dahil po sa mga concerns nyo, you can cross-examine the witnesses and the evidence presented by the petitioner for this case. If you are an admitted intervener, unlike kapag hindi po admitted, during the presentation of evidence, ang makakapag-cross lang po is yung mga parties po. Yung remedy po nun is mag-file po ngayon ng mga opposition lang po, pero hindi nyo po mag-question during the actual hearing. Pero pwede kayo mag-file ng mga opposition papers, opposition comments regarding the submission. Kaya kung gusto nyo po talaga ng active participation po to the case and cross-examine directly the witnesses, then it is recommended po na to be admitted as a party. Madam Chair, maybe we can include that in our Yes, sige po. position. Thank you. Thank you. And kung pwede po, it can be furnished to the proceedings of particular. I think recorded naman po. Thank you. Thank you. Bishop. Magandang umaga po. Welcome po po. Tuwa kami ng chair na nakarating sa office na. Sa inyo po sa NPC po, maraming salamat po that you are trying to siguro nga po, trying to rationalize ano yung sitwasyon nating lahat. I do not present an opposition that is total to your petition. Ako lang po is nabasa ko po kasi yung ginawa ng inyong presidente na kanyang official statement of February 8, 2023. Tatlong bagay po. Ang una po ay meron siya binabanggit doon na the interconnection of major island grids to the main grid. So meaning to say, the bigger islands supposedly dapat nakaschedule na may lagay sa tulad ng Mindoro, Palawan. I do not know where you are already na kasi kung malaking bagay na pag sila may connecta, yung UCME, mababawasan ang weight of burden. Thus, better to subsidize yung hinihiling kanila na kasi mawala ang burden pag nakakabit na itong mga major islands. So I do not know where you are already kasi malaking bagay yun. Ito yung February 2023 yung labas. So that's one question. Nasaan na kayo doon? Hindi ba pwedeng bilisan na lang yun? Yung mga submarine cable na yan. Second po ay nakalagay din po dito you are trying to prepare UCME rationalization through customer classification, especially in missionary areas. Now, kanina po nabanggit nyo, there are only two classifications residential at saka commercial. In fact, yung inyong residential is not even classified in different forms. Pag tinanong siguro si Marenco, ilan ang delinquent dito? I do not know how many. Kasi ako po bilang obispo, ako nagbibigay ng pambayad sa kuryente. Sa mga taong nalapit na wala daw silang pambayad. Bukod pa, walang pambayad sa ospital. Bukod pa, sa walang pambayad sa mga kapangangailangan nilang iba. So I know for a fact,
statistically, it's not written eh. We live the moment-to-moment needs of our people. And many of our people here in Marinduque survive because of the 4 Ps, Dole Handog. So I do not know how we have already rationalized it in the classification form. Kanina nabanggit po ni Atty. Yung pareho kami ng Palawan. Wala nga ako kami Jollibee dito eh. Ngayon lang po kami nagkaroon dahil ng Holy Week. Meaning to say, it's so hard for me to see how we are to be classified together with the other islands. While in fact, I live the day-to-day moments na maraming nangangailangan. So I just would like to, sana ko, hindi ko alam kung how do you classify fully for that increase. In fact, hindi man ako totally upo. Sabi ko, baka kailangan mag-increase. Pero baka naman 25 centavos na lang, baka pwede. Hindi ko alam. Kung kailangan, baka. Pero rationalization ulit. Going back to the classification that we have been promised then. And then last po siguro ay yung we have been trying to go through yung sinasabi nga kanina, renewable energies. We're planning na pagkita rin natin yung chairman na marami daw po na marami yung dugo na simbahan, malaki. We're already considering renewable energies. Ang problema lang po namin, laki po ng capital investment na kailangan. Tapos, we do not see yet kung kumpleto yung ROI namin kasi hindi pa rin po prepared talaga kami for renewable energy kasi hindi namin kaya pag-ibenta. Kasi we might be producing more than enough for our needs kasi schools namin, simbahan, umaga lang ginagamit. So nakakabit pa yung solar. Tuloy ang gawa ng energy but we do not know if we can sell it. I do not know, very soon siguro parang we will have to prepare the grid for that. So hindi ko alam, parang yun ang kulang pa rin sa isla namin eh. That somehow we can be ready for that so that we can lessen also yung tinatawag na needs ng fuel-based energies. So, yun lang po ang akin, and it's all ano po. So, welcome po sa inyo. I know you are all trying to do what is right and good. And I hope with the decision will be made according to what should be done. And, salamat po, God bless you. Thank you, Bishop. Bishop, bago po kayo umalis, pinaalala po nila, name daw po for them. Kilala ko kasi ng hindi mo na nakit. Sorry. Marcelino Antonio Maranin Jr. Mahaba-haba. Julie lang po ang tawag sa akin. Salamat po. NBC. Yes po, yun sa 3 points po. Yes, actually yung sinabi po ni President namin na nakuha po ni Bishop is actually all through in the plan of entire energy. Ibig sabihin po yung connection kasi namin sa main grid, marami pong involved doon, hindi lang national power. So, right now po, pinag-uusapan talaga, and that's actually one of the major, major na pinag-uusapan na gusto na talagang i-connect. Para po, wala na kayo UCMD. Lahat po talaga tayo gusto. Kaya lang, yung pong pag-connect una, yung rate nun, ina-approve din po ng Honorable Commission, yung pagdalagay po ang mga kapital sa NGCP, yung submarine cable. So sa ngayon po, sinasabi ni NGCP na 2025, tapos meron pong 2030. And everybody's helping po. Actually, kung naghahanap sila ng funding, mga ganyan. So right now po, alam ko, hindi pa nauumpisahan, but it is in the pipeline na priority po. So number 2 naman po, yung UCMD rationalization. I would say, actually po, ito yun yung iniiwasan namin mag-compare. But I would say, ito po honestly, this application is actually based. And yes, we have different plans. Kasi po, we have to start somewhere. We have to start from number 1. So ito po yung number 1. May mga susunod pa po yung 2, 3, 4. Yun po yung sinasabi niyo po. Question din po namin. Ang hirap po kasi gawin nun yung per customer class. Actually, wala po kaming data nun. The data is really the DUs. And the first dilemma of us is we cannot get the data. So how can we study? Ito po, nakakuha kami ng data and we have to start from somewhere. So ito po yung solid na nakuha namin na pwede namin pag-umpisahan to which the rate is actually average to all. Meaning parang kaya ng lahat, mayaman man o mahirap dun sa island na tinitingnan natin. So yun po yung
increase. Pero definitely po, recognize namin that there are some islands that are richer, which is Palawan, Mindoro, na yan po ay talagang gusto nga namin, wala na yan sa UCMD. Pero hindi po pwedeng ganun agad. So meron po kami mga steps for that. Mag-file po kami separately depending po sa result nitong SKGU na to. Separately also for for Palawan and Mindoro, depending po sa mangyayari for this first application. Pero rest assured po, yung po application namin is considered all. Kumbaga, pati po yung tininan po kasi namin, nakikita namin naka-individualize po sa applications namin yung lahat ng income and savings of all the SPAC areas. And we recognize that there are really some that are really poor. Kagaya po dun sa Mindanao, sobra silang mahirap. Pero po yung rate na inano namin is also average for Mindanao. Kasi kailangan po kami mag-start somewhere. So hindi po pwedeng individual na ito siya mahirap na ito lang yung rate. Ang hirap po kasi nung i-categorize. Alam po din namin na there's customer class na magkakaiba, but this one is so general. Just to start somewhere. Tapos yung pong RES, I guess, nasagot na po doon yung sa later on, si Madam Chair. Thank you po. Salamat Bishop dun sa mga tanong. Yun pong punto dun sa progress po ng interconnection. So nabanggit ko po kanina for the Quezon Marinduque, ang target nga po, si NGCP po kasi yung tayak po doon, si National Grid Corporation, hindi po si NBC kasi, kaya baka hindi nila masagot. Pero ang target po ni NGCP for the Quezon Marinduque is December 2030. Yun naman pong sa Mindoro ay, ang target po nila ay September 2027. Ito po yung from our latest data. Yun po, approved na po kasi ng ERC yun. So, pag naantala sila doon, may penalty na po yun. Pero yun pong Quezon Marinduque for hindi pa po nalabas yung approval ng ERC. So, yun po. Yung Mindoro 2027. Yung Palawan po napakalayo pa po ng target. Hindi pa po nga namin sinasama sa mga scenarios po namin yun. Tapos po dun sa renewable po, mention ko lang, isa pa po pala bago renewable. Yun pong nabanggit nyo na may 4Ps po dito. Hindi ko po alam, pero I'm sure sila GM aware po dito. Yung Lifeline Rate Program. Baka po kailangan siguraduhin din natin. I'm sure, Bishop, marami lumalapit sa inyo, so baka po pwede nyo rin kami tulungan na pinopromote po kasi yung registration for Lifeline Rate. Kasi po, kung 4-piece member po sila, pwede po sila actually may diskwento sa kuryente. Or yung iba nga po libre, pag mababa yung konsumo nila. So baka lang po hindi po aware yung ibang consumers po natin dito, na pag 4-piece po sila, meron silang additional dapat na diskwento na natatanggap. Kailangan lang po mag-register. So kailangan po nilang pumunta sa Marelco para po makapag-register po sila. Yun pong sa RE, tama po yung naisip po ninyo na pag may excess, pwedeng ibenta. Kung wala pa pong programa sila GM doon, dapat tutulungan naman po namin magka-programa sila ng tinatawag natin net metering program para po yung excess na ibabawas doon sa, hindi po kayo makatanggap ng cash, pero binabawas po siya doon sa power bill po ninyo. So, para pong magne-neto-neto na ang babayaran mo lang, yung kinonsumo mo, binawasan pa nung binenta mo. So, may beneficyo po talaga. So, kung kailangan lang din po ng upfront, yun po kasi mabigat dun no? Yung upfront na pwede nga po namin kayong tulungan with Land Bank, Pag-ibig, and even DBP, I think, although malalaking amount yung kay DBP. But Pag-ibig definitely and Land Bank po, may programa na po sila para po dyan. Yan po. Thank you po. May tanong po. Magandang araw po sa lahat. Si Romeo Matac Jr. po ako ng Philippine Information Agency, Provincial Information Officer. Ang pinag-uusapan po natin
kanina ay ang mga long-term solution para sa iba't ibang mga problema na encounter ng lalawigan, particular sa kakulangan ng kuryente. Yan po ay aming sinasaluduhan. Maraming salamat po sa mga magagandang panukala. Samantalang binanggit po kanina na that will gonna happen 2030. At in-admit po kanina at base din po sa presentation dun sa NPC facilities and projects in the province ay bagamat ito po yung nakalista, pero clarify po ng ating General Manager nasa kasaysayang serbisyo ng NPC hindi na-provide yung karampatang kailangan ng supply ng kuryente para sa lalawigan. That said, ibig sabihin po ba nito sa mga darating pa po ng mga taon ay paulit-ulit namin mararanasan ang pagkawala ng supply ng kuryente sa probinsya. Just for the record kasi, ako po, kitang-kita ko po, dahil ako po parang tolits, official tolits ng lalawigan kung paano po batikusin ang ating pong General Manager. And in fairness to him, napakasigasig naman po talaga. Pero hindi po alam ng karamihan at ang katotohanan na ang problema, ang malaking contribution ng problema, nasa inyo po, nasa NPC. Ano po ang ating short-term solution para sa kakulangan, para sa paulit-ulit na brownout na nangyayari dito po sa lalawigan. Maraming salamat po and welcome po sa Marinduque, Madam Chairperson. Sana po'y mag-stay kayo up until this coming Holy Week. April 1 na po kayo umuwi para maranasan niyo naman po ang aming Oriones Night and Rights. Muli po, maraming salamat at mabuhay po ang bawat isa. Salamat po. NBC. Yes, Ano po. kayo papaalisin pag di nyo? Yes po, nakahanda po ang sagot. Okay. Sasagot sa short-term solution. Okay po. Opo. Actually, kung titingnan po natin ng records, hindi lang naman po sa planta yung problema. Pero napakalami din po sa distribution. So anyway, yun naman napapublish naman natin yung mga yung causes ng ating interruption. So, kung titingnan po, hindi naman meron po kaming PSA, yung Power Sales Agreement. At within po, nasa bandwidth pa po yung aming capability. So, hindi naman po palagi, kung isa lang kami nasisiraan ng aking doon lang tayo nagkakaroon ng shortage. Pero, hindi all the times. Opo. Klaro na yung lang po yun. Ayun po doon sa mga short-term namin, makatawid tayo sa 2030 siguro. Every year, meron kaming rental 4 megawatts. And then, ngayong year, meron kaming po na 1 megawatt na pinapa-public bidding na 1 megawatt din. And then next year, meron kaming 3 megawatts na rental na ipa-public bidding din. So yun po ang mga short-term namin ngayon. Puro na lang kami yung rental habang hinintay natin yung papasok na private. Ayun lang po. So, I guess yung punto po ni NPC ay meron naman po silang short-term na plano. Sana po magkaganoon yung mga plano. Tulungan po natin sila. Napakahirap po ng bidding yung procurement. Ako po, nararanasan din namin yan sa ERC. Napakahigpit po kasi ng rules on procurement. Kayo ba GM? Di kayo GPRA? Di kayo? Ano yung proseso din po ng government? Ganun din po. Halos ganun din yung ninyo. Okay po. Yun po yung isang nagpapabagal sa paghanap ng solusyon. Yung mahigpit na mga rules din ng procurement. Pero sige po, babantayan din po namin para po hindi naman po tayo lahat mapahiya. Diba? Kung sakaling bigyan natin kaya nga po maganda yung punto kaninang panimula ni Sir na kung may maayos ang serbisyo, hindi ka naman siguro mahihirapang maningil or magtaas ng singil. So, kailangan siguraduhin po natin na maayos ang serbisyo. Sige po. Meron pa po bang tanong? O isasara na po natin ito? Pwede pa naman po, yung pong nabanggit po kanina ng intervention ng LGU,
Pwede po sa provincial, pwede po sa munisipyo, yung mga munisipyo natin at pwede din pong mag-intervene. We are really encouraging the local community to participate po. Dahil sa inyo po ito, kayo po ang tatamaan po ito. So, maganda nga po na marami pong nag-attend ngayon para po marami pong maliliwanagan. Okay po, kung wala na pong mga tanong, Attorney Charlie, can you close the proceeding? May tanong po pala na So with that, is there any more, just a final confirmation, is there any more person wishes to ask any question? None? Okay. So before we terminate the expository presentation for Marelco, specifically for this province, does the petitioner wish to make any motions or manifestation? Maybe move for we'll just move for the issuance of the Order of General Debate before the Premier. As for the moment, not further for it, please. Okay, so just to clarify, no petitions, no motion for Order of General Debate as far as Marinduque is concerned? I believe Your Honor has, I think, some stakeholders are attending. So, I think, so just to clarify po, para po sa benefit po ng public, usual process po kasi para mag-admitted as an intervener po sa cases, pinagpa-file po ng petition to intervene. Now, especially for this case po, dinidispense na po namin yung petition to intervene. Kailangan nyo na po sabihin ngayon na we will intervene or the provincial governor will intervene in this case, then we will admit you to the same. Ganun din po, as manifested po by Chair, na yung local government po, pwede rin po mag-intervene. No need to file a petition to intervene. So, yun lang po. Yes. Yes po. As I have said earlier, our intent to be an intervener will be included in the position paper. And with that, considering that there are no more please. That is, Your Honor, maybe move for the issuance of an Order of General Debate only for the province of Marinduque. Yes, sir. Any comment regarding the said motion po? Yeah. Hindi po. We will request representative. Good morning po, Chair. Councilor Gilmer Manguera po ng Municipality of Puerto Capital Town of Marinduque. Although medyo kami na-late na po, hindi namin nakita ang presentation. But with regards to the intervener there, sa the municipality of Puerto by the directions of our municipal mayor, Mayor Arvin Lacuscarion, we are registering that the municipality will be accepted as one of the interveners. Let me just with the authority granted by the Chair, you are admitted po as an intervener for this case. Thank you very much, Madam. Is there anyone else? None? Okay. So, based on the motion raised by the petitioner, an order of general default is hereby issued against all persons not present in our hearing and those who have failed to file the petitions to intervene if applicable in said case, considering that for the provincial office of the governor, they already manifested that they will be filing this petition. And with that, a petition to order of general default is hereby issued for this case. But this is only limited to Marinduque, for Marinduque. Yes, Your Honor. And with that, considering that there are no other matters to be taken during this part of the proceedings, the expository presentation for this case is hereby terminated, and we will begin the hearing again in our main office for the continuation of these said proceedings. And with that, our hearing for today is adjourned. Thank you, Your Honor. Thank you, everyone. Thank you everyone for attending.
Madam Chair, baka po pwede namin kayong invite sa harap. Mayroon po kasing tradisyon ang Marinduque, although nabigla po kami sa pagdating at maraming salamat po. Meron pong tradisyon ang Marinduque para sa mga bisita po namin. At ito po ay iaalay ng mga Mareco personnel na po kasi wala kaming time na ito po ay isang tradisyon na ginagawa sa Marinduque. So invite ko po ang ating Madam Chair, lahat po ng mga entourage, and yung NPC din po na gustong ma-welcome din namin. Opo, pasensya na po kayo pero po ito, isang tradisyon ng Marinduque. And lahat po iniimbitahan ko na makijoin po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
pag-ibig, pag-magdesal, ikaw kami sa inyong harapan, agad sinalubong ng kaliwanagan, may dalaw ang anghel na namamagitan, ni isang kandila ang hawak sa kamay, kami po'y may dalang mga korona, sa kamahalan nyo ay nakatalaga, ang kasama nito'y mahigit na palang sa unang bulaklak na kaaya-aya. Yan makasama, tayo ay sumulong sa loob ng bahay, masukang dito aming puto, dito sa may bahay na may estayo. Di ay dumating sa loob ng Jerusalem ang mabuting sa mundo ang kaganapan. Ganyan sa ayan nakalagay sa Belen, pinanganak ang Mesiyas natin. Ang korona ito'y maraon ng handa sa kapestahan ito'y muli na balikan. Kaya napaligo sa iyo ang sadya, korona'y ipulong sa unang samaya. Ang korona ay mula na matikunay na ang kapiling mo utuhan sa ulo mo'y lakad mga sama, iputong na dito, ang lalakay sa kamay, korona'y sa ulo, manaw pa
sa